napakahalaga ng presensya ng Panginoon na dapat maraming nagbabago dahil we are in the presence of the Lord. And one of that is that there should be fair measures. Dapat may mga tamang-tama na panukat at fair lamang sa bawat mga involved. Ito po ang ating pag-aaral ngayon, fair measures. Salamat Panginoon dahil ang inyong presensya nakakapagpabago ng maraming bagay at ang pagbabagong ito para sa ikabubuti naming lahat. Turuan mo kaming pahalagahan ang presensya nyo, lalong-lalo sa mga bahagi ng buhay namin ngayon na aming pag-aaralan. Bigyan niyo po kami, Lord, ng wisdom to understand the mystery of your word. Give us the empowerment to apply this in our lives. And even now, O Lord, we ask you to restore us, restore our spirit, restore our physical strength, restore our relationship with you. Patawarin niyo po kami kung meron kaming mga kasalanan na nakikita niyo sa aming puso. Cleanse us with the blood of Jesus. Enable us to see you face to face in a spiritual way. Lead us. Be our teacher. Bless your people. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Proverbs 20 verse 10. Two things the Lord hates are dishonest scales and dishonest measures. So meron daw dalawang kinamumuhian ang Panginoon, and for emphasis inulit yung mga namandarayang mga timbangan at mga nandadaya na mga panukat. God hates dishonest measurements for weight. For goods paid for according to weight. Yung mga binabayaran na ayon sa timbang, ayaw ng Diyos ng madayang mga timbangan. God hates dishonest measurements for length or width and even depth. So yung mga sinusukat-sukat, milimetro, for goods paid according to size or length or width or thickness. Proverbs 20:23 very clearly says, the Lord hates dishonest scales and dishonest weights. So, don't cheat. God hates cheating in trading. Deuteronomy 25:13-15 at basahin natin sa wikang Tagalog. Huwag kayong gagamit ng dalawang uri ng pabigat sa timbangan. Isang mabigat at isang magaan. Huwag din kayong gagamit ng dalawang uri ng takalan. Isang malaki at isang maliit. Ang tamang pabigat ang gagamitin ninyo sa timbangan at ang gagamiting takalan ay yung husto sa sukat upang mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. So here, Moses prohibited variant standards applied when buying and selling. Magaan pag bibili, mabigat pag magbebenta. So maganda na agad yung tubo. One example of variance in selling and buying, but not exactly ungodly, but just an example of variance is sa bangko. When you're buying and selling currency, halimbawa at any day, pwedeng ang rate ng US dollars, if you're going to buy, is 43.35 to a dollar. But if you're selling the dollar, it's 43 to 85 to per peso, per pesos to a dollar. So nakikita natin na may tubo yung mga money changers. Kaya nga, may ganung negosyo eh. Pag binili ko yung dollar mo mura, pag nagbenta ko ng dollar malaki ang halaga. So tumutubo ako. Hindi masama kasi negosyo nila yon. And this is legally controlled by government. But in the same area, pag magkaiba ang panukat mo, halimbawa, pagka bibili ka ng supply, may nagdala sa'yo ng kopra, kukiluhin mo, ang timbangan mo, magaan ang timbang, so magaan lang yung halaga nung koprang dumating. Pero pag magbebenta ka na, ang gagamitin mong timbangan, yung mabigat na, para mas mukhang mabigat, mas maraming babayaran yung bumibili, ang laki ng tubo mo. Yun ang tinutukoy sa Biblia. God's righteousness, justice, and fairness hates unfairness in trade. Inconsistent standards, measures in buying and selling. Now, God's justice and fairness is applicable not only to trading transactions. Itong verses na binabasa natin tungkol sa mga trading transactions. But for instance, let's see another way that it could be applied. Deuteronomy 25:4, Moses said to Israel, don't muzzle an ox while it is threshing grain. Pagka daw po yung mga buriko, yung mga hayop na ginagamit nila na marcha ng marcha, paikot-ikot, tinatapakan yung mga trigo para humiwalay doon sa mga pinanggalingan nitong halaman at mga sanga-sanga, ginigiik. In other words, sabi, napakasama nyo naman kung yung hayop na trabaho ng trabaho para tapakan yung mga grain at magkahiwa-hiwalay ang butil,
may tali ang bibig para hindi makakain. In other words, sabi, kung ang hayop ay naglilingkod, nagtatrabaho, entitled siya na kumain nung kanyang ginagawa. Standing alone, the verse seems to be concerned only with the welfare of animals. But Paul extends the meaning and the significance of the ordinance, and he applies it to the support of full-time church leaders and workers. Tingnan ninyo kung paano ipinresent ni Paul yung argument against, not allowing animals to eat the grain that they trod upon. 1 Corinthians 9:7-14. Do soldiers pay their own salaries? Don't people who raise grapes eat some of what they grow? Don't shepherds get milk from their own goats? I am not saying this on my own authority. The law of Moses tells us not to muzzle an ox while it is grinding grain. But was God concerned only about an ox? No. He wasn't. He was talking about us. This was written in the scripture so that all who plow and all who grind the grain will look forward to sharing in the harvest. When we told the message to you, it was like planting spiritual seed. So, we have the right to accept material things as our harvest from you. If others have the right to do this, we have an even greater right. But we haven't used this right of ours. We are willing to put up with anything to keep from causing trouble for the message about Christ. Don't you know that people who work in the temple make their living from what is brought to the temple? Don't you know that a person who serves at the altar is given part of what is offered? In the same way, the Lord wants everyone who preaches the good news to make a living from preaching the message. Ang unang pinag-uusapan, huwag daw bubusalan, tatalian ng bibig ng mga hayop na gumigiling ng mga grain. They are entitled to eat part of that grain that they work on. At sabi ni Paul, sa palagay niyo ba, hayop lang ang tinutukoy ng utos ni Moses? Sabi niya, hindi. May iba pang application yan. Yung mga naglilingkod sa Diyos, entitled lang yon na tumanggap ng mga material gifts sa mga pinaglilingkuran. Those who are being fed spiritually should now feed those who feed them materially. Sabi, yun ang mas malalim na kahulugan ng verse na yon. But actually, I mentioned this because I want you to pay attention to how even Paul gave old verses new meanings. In other words, an old verse can take on a new meaning, but faithful to what it really means. That those, for instance, those who serve deserve to partake of the fruits of their hard work. Now, in the same way of application, so the ordinance on weights and measures that go back also apply in principle to other human transactions. Kung yung tungkol sa hayop na nagigiik ay pwedeng i-apply sa support sa mga full-time workers, paano naman kaya ang kinalaman ng mga kautusan tungkol sa tamang timbang, fair trade practices, paano a-apply sa ibang mga talastasan at relasyon ng mga tao? At yan ang focus ng pag-aaral natin ngayon. Fairness, justice, consistent and uniform standards should govern transactions. Kung ang panimbang ay dapat patas, tama, ang panukat ay dapat tama, isa lang ang length ng tela, 1 metro pag binili mo, 1 metro din pag binenta mo, hindi yung kulang na sa metro pag binibenta mo na dahil may maiksing pang metro kapag magbebenta, ganun din in family relations. Very especially in marriage. Laws, policies, and practices on love, personal duties and privileges, especially practices and laws against adultery, should be fair to both parties, uniform and consistent. Walang double standards, one for women, another for men. If the men require the women to be faithful in marriage, the men must also be required to be as faithful. Hindi pwedeng sabihin walang nawawala sa akin dahil lalaki ako. Meron. At kung wala man sa'yo, pag nagpabaya ka, mawawalan yung babaeng umaasa sa'yo. Siya ang nawalan, kaya lalong hindi ka dapat magpabaya. You shall not commit adultery as a commandment is technically addressed to men, not to women. Although, of course, it covers women as well.
Pero mas stricto yung law na yun sa men. Hindi yung iba ang standard, pag lalaki pwedeng gabihin, ang babae hindi. Ang lalaki pwedeng mangaliwa, ang babae hindi. Dapat kung anong sukat sa kabila, sukat din sa kabilang panig. Same measurement for both men and women when it comes to marital fidelity. In family relations, especially in parent-child relations, dapat pareho din ang sukat. Sukat number 1, parents take care of their children when the children are too young to take care of themselves. Dapat katumbas na ng sukat number 2, children take care of their parents when the parents are too old to take care of themselves. Hindi pwedeng magkaiba ang sukat. Yung magulang bigay ng bigay, yung anak hindi. Later on, dapat kung paano ka binigyan, gano'n ka rin magbigay. Lampasan mo pa kung maaari. Walang iwanan. Hindi yung nakapag-asawa ka lang, may sarili ka ng karir at buhay, iniwan mo na yung magulang mo. Samantalang sila napakarami sinakripisyo to raise you up. At gano'n din ang mga parents, isa lang ang sukat sa mga anak. If you have more than one child, walang favorite. Kung ano ang pagtingin sa isa, gano'n din sa iba. Pantay-pantay, isang panukat lang. Yan ang napulot natin kay Paul, kung paano niya in-apply yung batas tungkol doon sa mga hayop na nagigiik, sa mga church workers. Ngayon naman ina-apply natin sa pang-araw-araw na buhay yung may kinalaman sa trade practices. Sa magkakapatid, fair dapat, walang lamangan. Hindi mag-aagaw-agawan kayo ng mana, mag-aagaw-agawan kayo ng mga gamit, ng mga privileges. Isang panukat para sa iyo at isang panukat para sa kapatid mo. Hindi yung may magkataklob na tinapay, lalagyan mo ng peanut butter yung kabila, tapos hati tayo, yung may peanut butter sa'yo at yung kapatid mo yung wala. Dapat pareho ang panukat. Ganon din mga kapatid in friendship. Mutual. Golden rule should apply. I do to you what I want done to me. Same in employee-employer relations. Susweldohan kita para magtrabaho. Magtrabaho ka para ma-deserve mo ang sweldo. Honest and fair work is equal to honest and fair wage. Hindi yung hindi ka naman nagtatrabaho, gusto mo pa na increase. Lagi kang absent, tatamad-tamad ka, gusto mo pa ng privilege at bonus. At hindi rin naman yung naalipin mo na yung mga manggagawa, talagang naubos na yung lakas nila sa trabaho, tapos konting barya ang ipapasweldo mo. Same panukat. Gusto mo na mataas ang standard ng trabaho, mataas ang standard din dapat ng sweldo. Gusto mong sweldohan ka ng mataas, taasan mo ang standard ng iyong trabaho. Yung mga bagay na yun, mga kapatid, dapat i-apply sa lahat ng human relations and human transactions. Walang unfairness, walang lamangan, walang dayaan. Yun ang pinagbabasihan ng diwa ng utos. Do your part and get your share. Dapat lagi kang willing to do your part. Aattend ka ng seminar, magbabayad ka. Matututo ka naman eh. Aattend ka ng eskwelahan, magmamatrikula ka, matututo ka naman. Si nagtuturo naman, nagturo, dapat sweldohan naman. Dapat lahat may katumbas, may katapat. 2 Thessalonians 3:10, we also gave you the rule that if you don't work, you don't eat. May bayad ang lahat. Hindi lang nga laging cash, pero laging may bayad. May sukli. Minahal ka ng magulang mo, mamahalin mo rin siya. Matapat sa iyo ang asawa mo, matapat ka rin sa kanya. Naglilingkod sa iyo ang iyong empleyado, sweldohan mo siya ng tama. Yung pagpapasweldo naman sa kanya, yun ang paglilingkod mo sa kanya. Give and receive. Hindi pwedeng puro give, mauubusan ka. Hindi pwedeng puro receive, yung kabila mauubusan hanggang talikuran ka na at layasan. Luke 6:37-38, do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you give will be the measure you get back. So gusto mong maging mabait sa iyo ang Diyos, maging mabait ka sa kapwa. Gusto mong maging maluwag sa buhay, magpaluwag ka sa mga nagigipit. Gusto mong mapatawad ka sa iyong mga pagkakamali, magpatawad ka rin.
Gusto mong makahingi ng dagdag, magpadagdag ka rin sa iba. Kung ano ang gusto mong tanggapin, eksaktong ganun din ang ibigay mo sa iyong kapwa. Tama sa sukat. At kung pwede mo pang pasobrahan, edi mabuti. Dahil pag nagpasobra ka, Diyos din naman na magpapasobra nang ibabalik sa iyo dahil ang Diyos din fair. Yung standard na ginamit mo sa Kanya, yun din ang standard na gagamitin niya sa iyo. Generous ka sa work ng Panginoon, edi generous din sa iyo ang Diyos. Kasi ang Diyos ang pinaka-fair sa lahat. Wala kang pwedeng ibigay sa Diyos na hindi niya tatapatan at hihigitan pa dahil sa iyong Diyos. Papayag ba naman yung Diyos na tapat lang? Nagbigay ka sa Kanya ng 10 lang ibibigay niya? Para naman siya hindi Diyos, parang equal lang kayo. Dadamihan pa niya yon dahil God is no man's debtor. Hindi siya pumapayag na iutang siya sa tao. Kaya kung ano lang ang gusto natin gawin, yun lang ang tatanggapin natin. Ang tanong, bakit po ganito ang buhay ko? Bakit ganito ang tinatanggap ko? Alam mo na ang sagot. Yan din ang binibigay mo sa mundo. Kung minsan lang hindi mo alam. Bakit po kaya kinakawawa ako ng mga tao? Kinakawawa mo yung sarili mo eh. Sa'yo lang naman kumukuha ng clue yung mga tao kung paano kayo tatrato. Ginagalang mo ba yung sarili mo? Sigurado ikagalang ka rin ng iba. Pero minamaliit mo yung sarili mo, minemenos mo. Ganon din ang trato ng tao sa'yo. The measure you give, even to yourself, is the measure you get. So be fair. And everywhere, every time, use fair measures. Lagi mo itatanong sa sarili mo, fair ba itong gagawin ko? Tama ba ito? Tumpak ba ang aking sukli? Tama ba ang ibibigay ko sa nagbigay sa akin? O halimbawa, hindi pa siya nagbibigay, mauuna kayo magbigay, di kung paano gustong ikaw ibigyan, di yun na ibigay mo sa kanya. At hindi man siya ang diretsahan na makapagbalik sa'yo noon, Diyos ang gagawa noon. Because God is the great leveler. God is just. And God is the greatest accountant. Laging at the end of the day, zero balance ka. Kahit ang daming debit, credit, zero balance yan. Dahil great accountant ang Diyos. Do good. In fact, do even better because better things will come your way. God's people are to outdo the common person. Yan ang utos sa atin ng Panginoong Hesus. Lampasan mo yung karaniwang tao kasi hindi ka karaniwan dahil anak ka ng Diyos. Luke 6:33-35. If you are kind only to someone who is kind to you, will God be pleased with you for that? Even sinners are kind to people who are kind to them. If you lend money only to someone who you think will pay you back, will God be pleased with you for that? Even sinners lend to sinners because they think they will get it all back. But love your enemies and do good to them. Lend without expecting to be paid back. Then you will get a great reward. And you will be the true children of God in heaven. He is good even to people who are unthankful and cruel. So, hindi lang tayo tinuturuan na magtanim ng maganda para umani ng maganda. Hindi tayo tinuturuan lang na maging fair and use the same measurements. Pero, kung magiging unfair tayo, let's be unfair to the point that we give more than we should. That we are more generous than we are expected. Outdo one another in goodness. Sabi ko, mabuti kayo sa mabuti rin. Kahit man mga makasalanan ni anak ng Diyos, ganun din sila. Mabuti rin sila sa mabuti sa kanila. Pero dahil anak kayo ng Diyos, higitan nyo sila. Kailangan mabuti kayo kahit sa hindi, mabuti. Outgive one another. If you cannot outdo and outgive, at least be fair. That is the minimum. Dapat patas. Kumusta po ang pakikipagrelasyon natin sa ating mga kapatid sa bahay? Patas ba tayo? Kayong mga magulang, same measurement ba ginagamit sa inyong mga anak? Mga anak, baka mas paborito nyo si tatay kaysa kay nanay. Pareho lang naman kayo silang magulang ninyo. Mga empleyado, tayo ba ay patas? Do we deserve our wages? Employers, are you underpricing the value of the labor of your workers? All of these are known to God. Kung minsan may mga dumadating sa ating mga kalubihan, yung pala sinisingil tayo ng langit.
Hindi tayo masingil ng mga taong walang kapangyarihan, ang langit ang sumisingil. Dinarat lang tayo ng mga hirap na hindi natin maintindihan kung saan galing. Yung pala, God is only doing His accounting. Binabalance ang debit at credit. Kaya kung ayaw nating masingilan tayo ng langit, tayo na mag-volunteer, mag-overpay, isosoli naman yun pag sobra. Kasi hindi dishonest ang Diyos. In fact, sobrahan pa niya ng sukli para siya pa ang nagbigay. Simpleng paalala. Trade practices. Interpersonal practices. Dapat fair. Ama namin, turuan niyo mo kami, Lord, na mabuhay sa ganitong katotohanan. Na patas kami makisama, hindi kami nanlalamang. In fact, mas mabuti kung kami pa ay mapagpaubaya, mapagparaya at mapagbigay. Sa mga kapatid ngayon na dumaranas sa Panginoon na sila ay nabibiktima ng unfair practices of others, especially the powerful and the strong, continue to strengthen our faith in you, that you are our judge, and that you know how to deliver us from all of these unfair practices of others. Turuan mo rin kami, Panginoon, na maging matalino, mahusay, malakas, magaling, para ilayo ang sarili namin sa pang-aabuso ng kapwa. At matanggap namin kung ano ang karapat-dapat, what is fair for us. But beyond that and above that, O God, continue to remind us to be fair in our dealings with people. Even in our dealings with you and your workers, in our dealings with people who serve us, who help us, maging matapat kami at maging fair. Pagbulay-bulayan natin ng mga kapatid, napakasimpleng paalala. Simpleng mga bagay nakikilala ang mga anak ng Diyos. Hindi sa malalaking mga higanteng doktrina, kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, as we sit still before you, check our hearts if we are fair, and correct us if we are not. At sa mga nakakatanggap ng unfairness, O God, may we learn to bring our cases before your courts, because your courts are always fair. Pagbulay-bulayan natin at ipamuhay ang isang matapat at isang fair way of living.